Sa umagang ito, tayo ay dinala sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 27, versikulo 14. Tagalog po tayo ngayon. Ang sabi niya po rito, maghintay ka sa Panginoon. Magpakalakas ka at magpakatapang ang iyong puso. Oo, maghintay ka sa Panginoon. Can we all read this one? Ready? Oh, maghintay. Maghintay ka sa Panginoon. Magpakalakas ka at magpakatapang ang iyong puso. Oo, maghintay ka sa Panginoon. Amen. Sa umagang ito, ang pinamagatan ng ating pag-uusapan ay sabi sa English, learning and waiting. Natututo at nag-aantay. Amen po ba? Ang binabanggit, matuto at mag-antay, sabi niya rito. Sabi po dito sa Awit 27:14, ang pag-aantay dito ay hindi lamang basta pag-aantay, kundi kung paano ka mag-antay. Hello? The attitude of waiting. Marami sa atin, kapag ka nainip sa pag-aantay, maraming mga ginagawa para mawala yung kainipan. Imbes na magkaroon ng solusyon, ang kanyang inaantay lalong tumatagal. Kaya ang sabi niya sa awit, maghintay ka sa Panginoon, magpakalakas ka, at magpakatapang ang iyong puso. Oo, maghintay ka sa Panginoon. Hindi niya sinabing magmukmuk ka. Ang sabi niya, magpakalakas ka. Ano yung palalakasin mo habang nag-aantay? So there is an attitude in waiting. The right attitude in waiting. Si Adam, mga kapatid, Adam, nag-antay bago ibinigay si Eva. Kaya nung nakita niya si Eva, sabi niya, wow! Flesh of my flesh, bones of my bones. Excited siya. Amen po ba? Si Noah, nag-antay ng 100 taon bago dumating ang bagyo. Kaya niya yung ginawa ni Noah? Sabi ng Panginoon sa kanya, gumawa ka ng arko sa ibabaw ng bundok. Matinding pananampalataya yon. Biri mo, gagawa ka ng barko sa ibabaw ng bundok, wala naman tubig. At ginawa niya yon for 100 long years. Bago sumibol ang bagyo, bago lumabas ang mga tubig sa ilalim ng lupa, sa mga bukal na pumuno sa buong mundo, at saka naabot ang kanyang bangka. Si Moses nagantay ng 40 taon bago ipinakita ang lupang pangako sa kanila ng Diyos. 40 years in the wilderness, paikot-ikot, paikot-ikot, paikot-ikot. Yung iba talagang nagre-rebelde na sa Diyos. Yung iba, inaaway na si Moses. Dinala mo ba kami rito sa disyerto para lang mamatay? Si David, nag-antay ng 30 taon bago naging hari ng Israel at Judah. And Jesus Christ Himself, nag-antay ng 30 taon, for 30 years, He is just doing their business. Carpentry, for 30 years. After 30 years, saka pa lamang niya ginawa ang ministry na pinapagawa ng Diyos sa kanya. Kung tayo ay pinag-aantay pa rin ng Diyos, tularan natin ang mga tagapagsilbi sa mga restaurant. Ano yon, mga waiters? Sino naka-experience ng waiters? Anong ginagawa ng waiter?
habang nag-aantay, matyagang nakatayo at nakahandang isulat o gawin ang o-orderin mo. Hello? Sino rito ang may inaantay sa Panginoon? Sino rito ang may mga ipinapanalangin sa Panginoon? Sino na rito ang naiinip? Nawawalan ng pag-asa? Karamihan nagtatampo. Wala namang nangyayari. Taas ako ng taas ng kamay, halos mapatid na yung litid ng aking leeg, kakasigaw ng hallelujah. Hanggang ngayon, wala namang nangyayari sa pinapanalangin ko. Tandaan po natin, ang waiting na binabanggit dito, there is an attitude in waiting. Amen? There must be faith in waiting. Katulad ng isang waiter, hindi umaalis yun sa tabi ng customer. Nag-aantay lang ng order kung anong ipapagawa sa kanya. And the moment na may order na darating, ililista niya yon at tiyak na ang lahat ng sinabi at in-order ng customer, tiyak na iluluto yun at dadalhin niya pabalik doon sa customer. Amen po ba? Hello? Ang sabi sa Isaiah chapter 40, verse 31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y pailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Ganito ang kultura ng kaharian ng Diyos. Kung sino man po sa atin dito ang nag-aantay sa Panginoon, nag-aantay sa Kanyang ipinapanalangin, mga kapatid, mag-antay ka ng may pananampalataya. Hindi po sarili natin ang gagawa ng oras kung kailan magsisimula o kailan ito tatapusin. Sabi po sa aklat ng Isaiah, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Mga kapatid, nung ginawa ng Diyos ang sanlibutan, after 6 days, He rested. Bakit po siya nagpahinga? Kasi ang lahat ng bagay, lahat ng kanyang layunin, lahat ng kanyang plano ay tapos na. Hello? Sino naniniwala doon? Lahat ng bagay nakatakda na. Ang sabi nung awitin, kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo. Amen? Bakit? Ang sabi po ng Book of Ecclesiastes, merong oras para sa lahat. Kaya kapag kayang kapitbahay mo nagkaroon ng malaking bahay, huwag kang mainggit. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mainggit. Amen? Bakit? Ang lahat ng bagay may oras. Maaring sa oras na yon, oras ng kapitbahay nyo yon. Hello? Sa tingin nyo ba, walang pagmamalasakit ang Diyos kay Eros? At ang mahal niya lang lagi, si Boy. Nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo, Eros, tapos na ang plano ng Diyos sa'yo. Hello? Kaya lang, yung sinasabi natin kanina, yung free will natin, dahil sa free will na yan, nagkaroon tayo ng kapahamakan. Bakit? Nainip. Hindi nakinig. Nawalan ng pananampalataya.
nawalan ng gana, gumawa ng sarili niyang patakaran, gumawa ng sarili niyang oras, gumawa ng sarili niyang target. Kaya sabi ng Hosea chapter 4 verse 6, "My people are destroyed for lack of knowledge." Without understanding who your God is, mga kapatid, ang tendency nito, gagawa ka ng mga bagay na wala sa layunin ng Diyos. At yun ang magpapahamak sa iyo. Akala mo tama dahil yun ang nararamdaman mo, yun ang nasa isip mo right that moment. Kaya yun ang ginawa mo, katulad ni Adan at saka ni Eva. Nung sabi ng demonyo sa kanila, ito, sinabi ba ng Diyos sa iyo na kapag kinain mo ito o humipo man lang ay mamamatay ka? Napakaganda ng katuwiran na narinig ni Eva. Napakaganda at sa kanyang pag-iisip, tama ito eh. Kaya kumuha siya at kumain. Hindi niya alam na yun pala ang magpapahamak sa kanila. Amen po ba? Kaya yung free will na sinasabi natin, mga kapatid, isa yan sa dahilan kung bakit po tayo napahamak. Sino po rito ang naniniwala na tapos na ang lahat? Kaya nga po, on the seventh day, God rested. At nakita niya ang lahat ng kanyang nilikha ay perfect. Hello? So what is your attitude in waiting? Kakamadali. Dahil nakikipagkompetensya. Kakamadali. Dahil meron kang hinahabol na kota. Doon tuloy nagkakapahamak ang ating mga buhay. Sa kaharian ng Diyos, walang kompetisyon na nagaganap. Sapagkat may kanya-kanyang panahon itinakda ang Diyos. Do you believe that? Ikaw at ako, mga kapatid, is unique in God's eye. Tingnan mo ngayon katabi mo. Kaya nga po tayo, mga kapatid, wala pong katulad ang fingerprint natin. Amen? Unique po tayo sa mata ng Diyos. Eros, unique ka. Wala kang katulad. Ikaw ay dinisenyo ng Diyos na talagang ikaw. Amen? Kaya hindi natin pwede ikumpara sarili natin. Bakit yung isa mas magaling? Ako hindi. Ang dapat na attitude natin upon waiting up, ako'y naniniwala, may nakalaan na ang Diyos para sa akin. Hello? Kaya maliit yan o malaki. Kaya hindi mo man mapantayan yung kapitbahay mo na meron sa kanya. Ang mahalaga, ang pag-aantay ay pagsunod. Kung ano ang binigay ng Diyos, tanggapin mo. Sapagkat yun po ang tunay na pagsunod. Amen po ba? Ang tunay na pagsunod dahil tapos na ang lahat ng bagay, doon na lang tayo tatakbo sa pattern ng Diyos, hindi sa pattern mo. Amen po ba? Ang hirap ng Tagalog, no? Iba yung revelation ng English. Pag English ang babanggitin ko, para ang hirap eh. Ang hirap ng Tagalog, i-explica. Pilipino tayo, kapwa tayo Pilipino, pero ang hirap. Hallelujah. Kaya ang konsepto ng pag-aantay ay hindi basta nag-aantay ka lang, kundi kung paano ang pag-uugali mo sa pag-aantay. At alam niyo po ba na ito ang mahalaga sa Diyos? Sabihin mo sa katabi mo, ang pag-aantay na may tamang pag-uugali ang siyang mahalaga sa Diyos. Hallelujah.
Kanina nabanggit natin ang waiter, nakatayo lang yon, nag-aantay ng order. Kasi lahat ng nasa menu, naka-ready na. Tama po ba? Hello? Pag ikaw yung waiter, may dala-dala kang menu, lahat ng iaalok mo doon, ready na yon. Hello? Tapos na yon, ready na yon. Nasa kusina na lahat yon. Lulutuin na lang. Lahat ng sangkap nandun na. Ang Diyos nung ginawa po tayo, lahat kompleto na. Amen? Kaya kapag sinabi ng Diyos, gawin mo ito, gawin mo na. Bakit? Tiyak. Tapos na ang usapan. Hello? Nung narinig ko ang Panginoon, gawin mo na. Gawin na yung building. Gawin na natin. Magkano lang ang perang hawak natin during that time. Pero natapos. Amen po ba? Bakit? Kasi ang lahat ng bagay tapos na. Ang mahalaga ngayon sa presensya ng Panginoon, nakikinig ka sa Kanya. Nakikinig at nakikinig po tayo sa Panginoon. Sino po rito nakikinig sa Panginoon? Sabi ng Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, sabi niya, acknowledge Him and He shall direct thy path. Hindi yung gusto lang natin, sige, walang makakapigil sa akin, buhay ko to. Wow! Kailan ka pa naka-imbento na sarili mong buhay? Ang buhay na yan ay mula sa Diyos. Amen po ba? At lahat ng bagay na meron sa atin, sa Kanya. Kailan ka pa nakagawa ng damit? Kailan ka pa nakagawa ng sapatos? O maaaring marunong kang gumawa ng sapatos, yung material niyan, saan galing? Sa Kanya po lahat ng galing ang lahat ng bagay. Kaya ang ating pagtitiwala dapat sa Kanya lamang. Amen po ba? Sino rito may mga napupusuan? Pag may napupusuan, ganda, yan na yan na. Hala, sige, ito naman si babae, ang pogi! Nung nag-asawa yung lalaki, nag-aagawan sila ng 90s. Di ba, napanood ko nung isang gabi yung kwento ni Rostom Padilla at saka ni Carmina Villaruel, mag-asawa sila. Nag-aaway, ginagamit pala yung mga gamit ni Carmina. O hanggang sa inamin niya na siya ay, di ba? Mga kapatid, you always acknowledge God in all your ways. Hello? Sabi po sa Exodo 25:40, at tiyakin mong gawin ang mga iyon ayon sa anyong huwaran ng mga iyon na ipinakita sa iyo sa bundok. Binanggit uli yan in the New Testament in Hebrew chapter 8 verse 5. Sila'y naglilingkod sa anyo at anino ng makalangit na sanktuaryo sapagkat si Moses ay binalaan ng Diyos nang malapit na niyang itayo ang tabernakulo. Tiyakin mo na iyong gagawin ang lahat ng mga bagay ayon sa huwarang ipinakita sa iyo sa bundok. God never changes. He is the same yesterday, today, and forever. Kapag ano ang sinabi niya, hindi na pwedeng baguhin yon. Kung si Moses mismo sinasabi niya, kailangan eksakto. Kung ano yung pinapagawa ko sa iyo, kailangan eksakto. Hello? Ang mahirap sa churches ngayon, nagmamadali, nagpaparamihan, nagpapalakihan. Pero hindi naman yun ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon, go and make disciples. Ano po ba disciples? Hindi po member. Disciples ang gusto ng Panginoon.
Ano ang meron sa disipulo? Marunong manalangin, marunong magtiwala, marunong manampalataya sa Diyos. Meron po ba tayo dito nun? Hello? Kasi kung hindi ka marunong manalangin, na itinuturo namin, kung hindi ka marunong manampalataya, na itinuturo namin sa Diyos, mga kapatid, then you are not a disciple. You are just purely member or attendee of this church. Hello? Sino rito ang attendee? Sino rito ang member? Sino rito ang disciple? Ako po'y natutuwa sapagkat sa intercession, yung Tuesday group namin po na nag-a-attend sa intercession, pansinin niyo po, never po silang lumiliban, maliban na lang kung may sakit. Never po silang makikita sila yung huling umuuwi, unang dumarating sa simbahan. Why? Because we are molding them to become a disciple. Kung yun lang ang kaya kong idisipulo, well, salamat sa Panginoon. Yun lang ang binigay niya sa akin. Hindi ko kailangan ng marami. Amen? Dahil kung marami nga, hindi naman disipulo, hindi ko rin magagawa ang ipinapagawa ng Diyos sa akin. Ang mahalaga po, gawin natin kung ano ang ipinapagawa. We have an example before, pag sinabi, Eros, linisin mo yung banyo, ha? Si Eros ang ginawa, hindi, magsasaing muna ako. Ay, maglalaba muna ako. Magsasampay muna ako. Maglilinis muna ako ng bahay. Ang dami niyang ginawa. Tama po ba? Pero pagbalik ng kanyang nanay o ng kanyang tatay, ano kaya ang itatanong kay Eros? Hindi ba yung inutos? Hello? Eros, nilinis mo ba yung banyo? Ay, nay, naglaba ako. Eros, nilinis mo ba yung banyo? Nay, nagsampay ako. Eros, nilinis mo ba yung banyo? Hindi, naglinis po ako ng bahay. Sa tingin ninyo si Eros ba ay sumunod o hindi? Hindi. Sapagkat ang inuutos ang hindi niya ginawa, ang kanyang nagustuhan, ang kanyang ginawa. Amen po ba? Mag-iingat po tayo sa mga bagay na ginagawa natin na wala sa presensya ng Panginoon, na wala tayong narinig sa Panginoon na dapat nating gawin. Paano po natin malalaman ang order sa iyo? Paano mo malalaman kung ikaw ay inuutusan ng Panginoon sa oras na ito? Ito po yung tinuturo natin na kailangan po natin magbabad sa presensya ng Panginoon. Pagkagising mo pa lang sa umaga, did you ever ask God, Lord, what do you want me to do? Anong gusto mong gawin namin sa buong maghapon? Anong gusto mong gawin ko? Pag sinabi niya, manahimik ka lang, ang unang-unang magbe-benefit niya yung asawa mo. Amen po ba? Kaya yung mga asawa natin, pag nagbubunga nga, Lord, nagtanong ba sa'yo yan? Amen? Kaya, manalangin ka lagi, ha? You always ask God, Lord, anong gusto mong gawin namin? Ngayon, matindi ang ginagawa ng demonyo sa atin. Pagkagising pa lang, pak. Sino ang mas mahal ang asawa kaysa sa cellphone? Yung totoo. Kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang iPhone 4. 13 na ba ngayon? Mabiruin nyo. Outdated na ako. Kasi Honor na lang tayo. Dati, ang mamahal na cellphone ko ngayon, Honor na lang. Pero pareho lang. Hello? Pag sinabi ko, kunin ko na yung asawa mo, Lord, bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon? Kung kailan ang... Di ba?
Kukunin ko na yung cellphone mo, Lord, wag naman. Kailangan ko. Hallelujah. Sino rito ang may attitude in waiting na may kasamang pananampalataya? Hallelujah. Kaya mahalaga na sumangguni ka sa kalooban ng Diyos dahil miski anong ganda at laki ng ginagawa mo, kung hindi rin lang pinapagawa, hindi pa rin ito magpapakita ng pagsunod sa Diyos. Amen po ba? Akala lang natin wala tayong gagawin habang nag-aantay. Isa pa rin itong gawain sa mata ng Diyos dahil pinoproseso niya ang mga pag-uugali natin na huwag mainip at laging nagmamadali. Kaya po, hindi pa ipinagkakaloob ng Diyos sa atin ang mga bagay na hinihingi natin. Sapagkat tayo mismo ay hindi pa handa tanggapin ang mga bagay na hinihingi natin. Akalain mo wala kang ginawa kundi humiling ng 6 na numero? Lord, 6 letters lang, 6 numbers lang, Lord. 6 numbers lang, Lord, please. Amen? Pag walang-wala na, Lord, 2 na lang. 2 na lang. Papatulan niya na yung wedding. Bumaba ang kanyang level. Una, loto. Hindi binigay yung 6, 2 na lang. Wedding na lang. Totoo, hindi. Lord, gusto ko ng babae. Gusto ko ng babaeng may takot sa'yo. Gusto ko. Nakita nung mata niya, lahat nagkakasyota na. Siya na lang wala. Nakita niya si Petra, Lord, pwede na to. Hallelujah. Hallelujah. God is good. Naniniwala po ba kayo doon? Ikaw at ako ay may kanya-kanyang disenyo ang Diyos, kaya walang bahid ng inggitan at kompetisyon. Hello? Ang daliri, hindi pwedeng sabihin niya, ako na lang kaya maging ulo. Lalo na yung puwet. Pwede kayang ako na lang maging mukha. Sino rito ang gusto maging mukha ang puwet? Amen? Ang lahat ng parte ng katawan may kanya-kanyang disenyo. Amen po ba? Merong nagagawa ang kalingkingan na hindi kayang gawin ng ulo. Amen po ba? Merong nagagawa ang kalingkingan na hindi kayang gawin ng paa. O daliri sa paa. Subukan nyo. Amen? Miski na kalingkingan pa yan, miski na ikaw ay appendix lang. Akala ba natin yung appendix, hindi mahalaga? Yung appendix po, ang ginamit ng Diyos, inilagay sa katawan natin para sumala ng mga dumi. Ako wala na ako appendicitis, nagkaroon ako ng appendicitis. Wala na ako appendix. Kaya siguro parang nanghihina ako doon ako tumaba. Nung ako'y naoperahan ng appendix. Kasi siguro mayroong isang organ na inalis sa akin na naging irregular ang takbo ng aking katawan. Just because of that. Naniniwala po ako doon. Kaya mga kapatid, matuto tayo magtiwala sa Diyos sa lahat ng bagay. Amen po ba? Siyang mas nakakaalam kung saan kanya gagamitin. Bakit? Siya po kasi may disenyo sa atin. He is the owner. He is the creator. Amen. Kung hindi lang din naman ikaw ang nagdisenyo at hindi ikaw ang gumawa, kaya sasabihin mo, Lord, ba't mo naman ako ginawa ng ganito? May purpose. Amen po ba? Nung araw, hindi ko matanggap kasi yung anak ko may sakit sa puso. Yung anak ko naka-wheelchair. Tingnan mo nga. But when I understand this purpose, sabi ko, Lord, I submit. Kung ano man ang purpose mo kay Monique, ano man ang purpose mo kay Nicole, I believe in you. Amen po ba?
Sabi mo sa katabi mo, naniniwala ka ba sa Panginoon? Yan. May sarili siyang layunin sa iyo. Kung kailan yon, ewan ko. Hindi ko pwedeng sabihin, bukas pagpapalain ka na ng Panginoon. Bukas, mananalo ka na ng loto. Boy. Hindi ko pwedeng sabihin yun. It is only God who knows our future. Amen po ba? All we have to do is to stay focused, wait with attitude, with faith. Hello? Gusto kasi natin kung ano yung meron yung iba, kailangan meron ka din. Hindi po ganon. Dinisenyo ng Diyos. May kanya-kanya po tayong nilalakaran lahat. Gets nyo? Yung iba matangos ang ilong, huwag mo kainggitan kung pangu ka. At least Pinoy ka, di ba? Amen? Pag tumatanda, kaya mo na, pambira. Pinapakita ko nga doon sa ating bisita Ito yung picture ko nung araw. Ay, pogi niyo po, pastor. Sabi ko, tingnan niyo to. Kanina pagpasok niyo, hindi niyo man na sinabi yun. Nung pinakita ko yung picture ko nung araw, pogi. No? Talagang ganon. Kung ano yan na yun. Tanggapin mo. Amen? Ang maluwag. Salamat sa iyong disenyo, Ama. Kung hindi dahil sa disenyo nyo, walang pinagtatawanan ng mga tao ngayon. Nawalan pa sila ng kasiyahan. Hallelujah. Ay, nako. Sabi ng Jeremiah 29:11, paborito natin, sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Hello? 40 years in the wilderness, hinayaan sila ng Diyos, paikot-ikot doon, para ipakita sa kanila, sige, dumiskarte ka lang sa'yo. Dumiskarte kayo, tingnan ko lang kung maaabot nyo yung lupang pangako. May nangyari ba sa kanila 40 years? Wala! Pero natututo sila manampalataya sa Diyos. Ganon din sa atin. Habang tayo'y nag-aantay, maraming mga kaganapan sa buhay. Kaya mas maganda magbabad ka na lang sa presensya ng Panginoon kaysa kumilos ka na ayon sa iyong kalooban. Bakit? Magtiwala ka po sa kanyang layunin. For I know the plans I have for you, sabi niya, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sa umagang ito, mga kapatid, whatever your plans are in life, just be ready to surrender it all to the Lord. Amen? May plano ka, pero ang Diyos po ang nagpapatupad. Kung ano man ang mga layunin ninyo, panalangin ninyo, Panginoon, ito po ba ang gusto ninyo? Kung hindi, okay lang. And I hope sana ito po ang hinihiling ko lang, ituro nyo po ang direksyon para sa amin. I just want you to just humble yourself before God sa bawat sandali ng ating buhay. Amen po ba? Sino rito ang may nais ipanalangin sa Diyos sa umagang ito?